para yatang nakatikim ng isang malaking sampal. Itong si Llamas, mga kabibig. May patama si Senator Ruben Padilla. Hindi lang patama, kundi natamaan si Llamas, mga kabibig. Ito kasing si Llamas. Oy, kung ano-ano mga sinasabi niya. Hindi, agad-agad sinampal ni Senator Ruben Padilla. Nako, ito kasi si Llamas, may sinasabi tungkol kay Senator Ruben Padilla. Yung ibang tao, minamaliit nila si Senator Ruben Padilla, mga kabibig. Grabe. Grabe yung ibang tao ba? Kasi si Senator Ruben Padilla, hindi masyadong wala nang pinag-aralan, hindi makapagsalita ng straight English. Grabe kayo mang-bash kay Senator Ruben Padilla. No, akala nyo ang gagaling-ling nyo. Akala nyo ang perfect nyo. Akala nyo ang tatalino kasi naka-UP kayo. Na elitista kayo, mayaman kayo. O di kaya, kasi ano kayo political analyst. Ito yung supalpal ni Senator Ruben Padilla kay Llamas, mga kapatid. Grabe. Talagang hindi nakapagpigil sa Senator Ruben Padilla. Sabi dito, alam mo, sabi ni Llamas, malaking tulong si Senator Ruben Padilla. Dahil sa kanya, halos lahat ng artistang tumakbo last midterm elections natalo. Uy, grabe naman kayo. Kahit may tulong sila galing kay Senator Ruben Padilla, it doesn't mean na mananalo sila. Nasa sa tao na talaga yan. 'Di ba? Sabi ni Senator Ruben Padilla, noong 2016, 2019, halos walang lumusot sa kandidato nyo hanggang 2022. Boom! Mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan nyo din ang kakayanan ninyong manalo. Tama. Yung mga yung mga feeling matalino, yung mga feeling namin minamaliit si Senator Ben Padilla, tumakbo man kayo. Ipakita nyo kung gaano kayo kagaling. Ipakita nyo kung gaano kayo mahalin ng tao at iboto. 'Di ba? Nakakatawa lang yung super duper basher ni Senator Ben Padilla ba? 'Di ba? O tingnan nyo, sabi niya, mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan nyo din ang kakayahan ninyong manalo. Ang tanong, mananalo ba kayo? Ha? 'Di ba? Mananalo ba kayo? Ito pang isang kabibig. Madami silang sinasabi dito. Ito ha. Hanapin natin ha. Yung patama nila sa ito. Ito ha. Bawasan nyo po ang pangungutya sa tama. Umapila si Senator Ben Padilla sa political analyst na si Ronald Llamas na bawasan ang pangungutya at magbago na. Kasunod ng pahig nito na kabilang ang senador sa mga dahilan kung bakit maraming artistang natalo sa nagaang midterm elections. Depensa ng senador, advokasya niya ang pagboto para sa mga bagong leader na hindi sikat, hindi mayaman at walang koneksyon sa political families. Pag pinatunayan nyo po ang sinasabi ng isang abogado na ang pangit po kasi kayo, kaya dyan nang galing ang galit nyo sa artista. Parang pinatunayan ninyo po ang sinasabi ng isang abogada na pangit po kasi kayo, kaya dyan ang galing ang galit. Pinatunayan na pangit kayo. Ito ang sabi ng Senator Ben Padilla. Ipagdadasal ko na magbago na po kayo para kahit papaano ay gumandang lalaki naman po kayo. Mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan nyo din ang kakayahan nyong manalo. Halal Llamas, ang sakit naman ito. Kaya nga, huwag kayong mangutya. Diba? Kinukutya nyo si Senator Ben Padilla. Sasagutin kayo ni Senator Ben Padilla, sabihin yung mapagmataas, feeling perfecto, kayo ang nauna. Tahimik lang si Senator Ben Padilla, pero binibiran nyo. Diba? Meron bang kasalanan si Senator Ben Padilla kay Llamas? Wala. Bakit binibiran ng Senator Ben Padilla? Diba? Ano mga sabihin ng mga taong ito? Kaya sinabi ni Senator Ben Padilla, ipagdadasal ko na magbago na po kayo para kahit papaano gumandang lalaki naman po kayo. Kasi yung physical appearance natin, hindi naman totality yung pagkatao natin. Kung sabihin natin pangit ka, pero maganda yung kalooban mo, yung pagkatao mo, ay gumagwapo ka sa ibang tao. Pero yung gwapo ka nga, pero ang sama-sama ng ugali mo, ay pangit ka sa ibang tao. Dapat, gwapo or mapangit. Dapat
maganda yung kalooban or hindi ka man binayaan ng kagwapuhan o kagandahan, dapat kahit gwapo ka, dapat maganda yung kalooban mo. Maganda yung pakikipagkapwa-tao mo. Hindi lang puro kotya ka, pamumutya na ganito, ganyan. Well, he is a political analyst. So yun ang way niya na parang bardagulan way, 'di ba? Pero kung maging ano ka lang, maging political analyst ka in some way, maging marespeto ka sa kapwa-tao mo. Wala namang problema doon, 'di ba? So yan kabibig, ano ba ang reaction ng mga tao tungkol dito? Hala ka. Ang sabi ito ang sabi ng mga tao. Grabe tawa ko kay Senator Ben Padilla, straight to the point. Walang pacharot-charot sa pool to the max. Ikaw pa rin ang number one senador idol. Ayusin nyo na po, Senator Robin, ang plano nyo na makakabuti sa bayan ng Pilipino, lalo na sa Mindanao at Visayas. From Rolls DQ, I voted for Robin and I will still vote for him if he runs again, which I hope he will. I believe in his advocacy even far better than others in the Senate and the House. Hindi na magbabago ang kalbong yan, sabi ni Maan Wando. Sinapian ni Satanas ang kaluluwa niya. Uy, grabe naman. Grabe naman yung word na sinapian. Wala naman po ganun. Hindi, baka yun lang ang way niya sa yung style niya ba. Ito ito pala ang kabuang liham ni Senator Ben Padilla na meron siyang ibinulgar na issue tungkol kay Llamas. Naku po, ano ba yan? I-share ko yung kabibig. I-share ko sa inyo kabibig. This was 5 hours ago, kanyang pinost. Kasi parang parang nakaka-insulto at ang bastos, di ba? Walang ginawa si Ruben Padilla laban sa'yo. So, nabastosan si Ruben Padilla, sinagot niya, with evidences. Ito yan, ito pala yun. Sabi ni Senator Ben Padilla, Mr. Llamas, maraming salamat po. Tunay po na advocacy ako ang paghalal ng hindi sikat, hindi mayaman, at hindi mula sa political na pamilya, kundi maghalal ng mga bago na mga walang pangalan, walang kayamanan, at hindi mula sa political na pamilya. Hindi po patungkol sa mga artista lamang, kundi sa lahat ng mga bolero na sumabit na. Nahuli na at higit sa lahat, nakapwesto na ng ilang taon pero wala pa rin naitulong sa pag-unlad ng bayan kundi pangungutya. Parang pinatunayan nyo po ang sinabi ng isang abogada na pangit po kasi kayo, kaya dyan nang galing ang galit nyo sa artista. Uy, grabe ang sakit. Parang kaplastikan din po yon, nahuli kayo na bumili ng pirated DVD. Ooh. This was, Presidential Advisor Ronald Llamas spotted buying almost 2,000 worth of pirated DVDs photographed by reporter. In an article posted in Inquirer.net on January 25, 1:25 a.m., reporter Donna Polical related that she personally witnessed Presidential Advisor Ronald Llamas buying a stack of pirated DVDs in one of the stalls of Circle C Mall on Congressional Avenue, Quezon City on Monday night, January 23. Policar related with his two barong-clad security aides hovering nearby. Llamas seemed unfazed by the people who recognized him as a palace insider as he browsed through the illegal merchandise. Hindi po kayo nakasuhan dito, Presidential Advisor. Nasaan ang delikadesa? Noong 2016, 2019, halos walang lumusot sa mga kandidato nyo hanggang 2022. Ipagdadasal ko na po magbago na po kayo para kahit papaano ay gumandang lalaki naman po kayo. Bawas-bawasan nyo po ang pangungutya. Mainam ay tumakbo po kayo para mapatunayan niyo din ang kakayahan nyong manalo. Hindi naman kailangan maging analyst para sabihin mahirap mag number 1 uli ang isang senador. Dahil sa kasasayan ng Senado, walang senador ang nag-number 1 ng magkasunod na re-election. Yan, kabibig ha? Yan, nakita nyo na ha? Yan, ganun pala si Senator Ruben Padilla magbanat, no? May ebidensya, sapul na sapul, mahihiya ka na lang. Parang, ay tatahimik na lang ako kasi sapul na sapul eh. Grabe talaga. Senator Ruben Padilla, ikaw na.
Hindi ka nga political analyst, pero politiko ka, nagsiservisyo sa Pilipinas, pero grabe ka. Bardagulan kung bardagulan, katotohanan kung katotohanan, ebidensya kung ebidensya. 'Di ba? Uy, nakakahiya naman to. Pakisabi nga dyan, Kyle Yamas, mag-toothbrush muna bago masita ng kung ano-ano. From Carrie Joy De Leon. From John Hejin. Ipokrito yan pareho si Larissa Hontiveros. Uy, wag nyo naman ganyan. From Manuel Roastro. Mabuhay po kayo, Senador, na makatao at may takot sa Diyos ng Bikha. From Naim Amirel. Namas na yan. Anti-Duterte yan. Sarap patukan. Napangabi naman. Idol, wag yung President Yamas na yan. Bugok yan sa gabi ng mga truth hurts. Di ba makabibig? Truth hurts daw. Sabi ni Chris Olaso. Huwag mong kotsain ang kaya ng isang Bonifacio sa Senado. Ruben, tingnan nyo, tuloy niya, mas napahiya ka. Iboto natin, namin si Ruben, ni dahil artista yan, kundi tunay na may mga sakit at di kurakot na namimili ng mamahaling DVDs tulad mo. Pasalamat ka at may galang pa sa iyo si San Ruben Padilla. Ayan, nakabibig ha. Pero alam mo, kabibig ha, alam mo, parang sa lahat ng senador, kabibig, sa lahat ng mga epal na senador na mapa-speech, sasabihin na, lumayas kayo sa Pilipinas. Sa lahat ng mga marunong mag-speech sa Senado, tanging si Senator Ruben Padilla lang talaga ang may tapang na sumugod sa West Philippine Sea. Alalahanin natin ang kanyang ginawang kabayanihan ba ito? Katapangan ba ito, kabibig? Ito, sabi ni Senator Ruben Padilla, kayong naghahanap ng gulo sa China, ang pro-China, dahil sa mga ginagawa nyo, baka sa buwisit at pikon sa inyo ay mapilitan sila na pasukin tayo. Binagyan na ninyo ng dahilan ang China na pasukin at sakupin tayo bigla at nagresulta pa ng kamatayan at pagkawasak. Masyado kayong mainit, parang may mga tira na kayo. Panoorin nyo muna ito para makita nyo kung ano ang pagkakaiba sa aksyon na sa puro salita. Tama. Ito, kabibig, aksyon to. Yan. Tingnan nyo. Yan si Senator Ruben Padilla. Aksyon. Hindi puro salita. Tingnan nyo. Kaya ni Risa Hontiveros pumunta dyan? Kaya ni Nico Pangilinan na pumunta dyan? Kaya ba ni Erwin Tulfo na pumunta dyan? Kaya ba ni Tito Soto, Senator Soto pumunta dyan? Kung ano ang ginawa ni Senator Ruben Padilla, ang tapang niya, kaya ba nila?